Basura, iyan ang turing ni Renz sa puting bestidang tinahi ko ng dugo at pawis, habang ang aking ama ay nag-aagaw buhay sa malamig na semento ng simbahan. Pinagpalit ako sa ginto, itinapon sa ulan na parang basahan. Pero hindi nila alam, ang bawat punit sa aking dangal ay tatahiin ko ng katarungan. Sino ngayon ang luluhod kapag ang may na minaliit nyo ay naging reyna ng inyong pagkawasak? Huwag mo akong hilingang humingi ng tawad, Maribel. Hindi kita mahal. Napilitan lang akong pakasalan ka dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa tatay mo. Pero sawa na akong magkunwari na amoy basura ang buhay ko kasama mo. Ang bawat salitang binitiwan ni Renz ay tila ba isang marahas na pagpunit sa telang puti na bumabalot sa buong pagkatao ni Maribel. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng malamig at madilim na kumpisalan ng simbahan ng Quiapo, habang ang bango ng insenso ay biglang naging nakakasulasok sa kanyang pandama. Ang lalaking nasa harap niya, na nakasuot ng plansadong puting tuxedo, ay hindi man lang magawang itago ang pandidiri sa kanyang mga mata. Sa likuran ni Renz, dahan-dahang lumabas ang kanyang fudaw na si Clarice. Inaayos ang gulo-gulong buhok at ang suot nitong luntiang bestida na may bahid pa ng kasalanan. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit niyang hawak ang isang mahabang belo, ang belong theo ng kanyang amang si Mang Berting, na dahan-dahan ng binubulag ng katarata. Inisip ni Maribel ang bawat gabing nagpuyat ang kanyang ama, ang bawat patak ng pawis, at ang hapdi ng karayom na tumutusok sa daliri nito para lamang mabuo ang obra maestrang ito. Isinakripisyo ni Mang Berting ang kaisa-isang pilak na singsing na pamana pa ng kanyang ina para lamang mabili ang pinakamagandang lace sa Divisoria. Lahat ng sakripisyong iyon ay itinapon ni Renz sa putikan sa loob lamang ng ilang sandali ng pagnanasa. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba may dambuhalang semento na nakabara rito na pumipigil sa kanyang pagsigaw. Ang kanyang puso ay tila isang makinang mabilis na tumitibok, ngunit wala ng langis, kumakalog sa tindi ng sakit at kahihiyan. Nanlabo ang kanyang paningin, hindi dahil sa luha, kundi dahil sa biglaang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang kislap ng diamante sa kanyang daliri, na akala niya ay simbolo ng habambuhay na sumpaan, ngayon ay tila ba isang matalim na bubog na dahan-dahang humihiwa sa kanyang palad. Isang hamak na to may kalang, Maribel. Huwag kang mag-eskandalo rito. Ang bulyaw ng ina ni Renz, si Aling Pressy, na biglang sumulpot at marahas na isinampal ang kanyang kamay sa pisngi ni Maribel. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa buong katedral, mas malakas pa sa tunog ng kampana. Kasunod nito ay ang marahas na pagbagsak ng katawan ni Mang Berting sa malamig na semento. Inatake sa puso ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa anak na tila ba humihingi ng tawad sa sarili nitong kawalan ng lakas. Nang dahan-dahan nang lumabas ang pamilya ni Renz, naiwan si Maribel na nakaluhod sa sahig, yakap ang nanghihinang katawan ng kanyang ama. Sa labas ng simbahan, sinalubong siya ng marahas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Habang pasan niya ang bigat ng kanyang bestida na dahan-dahan ng nilalamon ng dumi at baha, nakita niya ang isang lalaki sa kabilang kalsada. Nakasuot din ito ng barong, basang-basa, at ang mukha ay punong-puno ng galit at pait. Si Kevin Almonte, ang arkitektong iniwan din sa harap ng altar sa mismong oras na iyon.
Nagtama ang kanilang mga paningin sa gitna ng nakabubulag na kislap ng kidlat. Ang dalawang pusong parehong pinunit ng pagkakanulo ay tila pinagtagpo ng tadhana sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng katahimikan ng gabi at ang ingay ng ulan, isang katanungan ang paulit-ulit na umaaling-awngaw sa nagdurugong isipan ni Maribel. Sapat ba ang pagtahi sa isang punit na pangarap upang mahanap ang tamang timpla ng katarungan? O ang bawat sinulid ng aking buhay ay tuluyan ng naputol sa gitna ng malupit na laro ng pag-ibig at yaman? Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ng sasakyan ay tila ba mga piping saksi sa isang kasunduang isinilang sa kailaliman ng desperasyon. Sa loob ng marangyang itim na SUV ni Kevin, ang katahimikan ay naging napakabigat. Tila ba ang bawat hininga ay nakakasakal. Nakaupo si Maribel sa tabi ni Kevin, basang-basa pa rin ang kanyang puting bestida na ngayon ay may mantsana ng putik at pighati. Ang amoy ng mamahaling leather ng sasakyan ay nanunuot sa kanyang lalamunan, isang amoy ng yaman na kailanman ay hindi niya inakalang magiging bahagi ng kanyang buhay. Nakatitig si Kevin sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mariing nakakapit sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi ko kailangan ng pag-ibig mo, Maribel, at alam kong hindi mo rin ako kailangan. Pero pareho tayong iniwan sa putikan ngayon. Ang malamig na tinig ni Kevin ay umalingaw sa loob ng sasakyan gaya ng isang banal na utos. Inabot ni Kevin ang isang asul na folder mula sa back seat at inilapag ito sa kandungan ng dalaga. Pirmahan mo ang kontratang iyan. Magiging asawa kita sa harap ng batas sa loob ng 1 taon. Babayaran ko ang lahat ng bill sa ospital ng tatay mo at bibigyan kita ng puhunan para sa sarili mong shop. Sa kapalit, kailangang makuha ko ang tiwala ng board of directors para sa inheritance ko. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang bibig. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng kahihiyan. Tumingin siya sa labas ng bintana, kung saan dahan-dahan nang inilulan ang kanyang amang si Mang Berting sa loob ng ambulansya. Ang kislap ng sirena ay tila nagsisilbing mitya ng kanyang huling pasya. Kinuha niya ang pilak na pluma mula sa kamay ni Kevin. Ang panginginig ng kanyang mga daliri ay hindi niya magawang itago habang isinusulat ang bawat kurba ng kanyang pangalan sa malamig na papel. Ang bawat titik ay tila ba pako na ibinabaon sa sarili niyang dangal kapalit ng hininga ng kanyang ama. Pagdating nila sa dambuhalang mansyon ng mga Almonte, sinalubong sila ng isang nakakarinding liwanag mula sa malalaking bintana. Ang bay ng karangyaan ay tuluyan ng bumukas para kay Maribel. Pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ni Doña Salvacion, ang matandang reyna ng mga Almonte na may suot na mga hiyas na nagniningning sa tindi ng kayabangan. Anong ibig sabihin nito, Kevin? Pagkatapos kang ipahiya ni Cassandra, magdadala ka rito ng isang amoy basurang tomay, ang bulyaw ng matanda, habang marahas na itinutulak ang balikat ni Maribel palayo sa kanyang harapan. Naramdaman ni Maribel ang biglang paglamig ng hangin. Ang mansyong ito ay hindi pala tahanan, kundi isang gintong kulungan. Nanatiling nakayuko si Maribel, pinipigilan ang pagtulo ng luhang muling nagnanais kumawala. Ngunit mas tumindi ang kaba sa kanyang dibdib nang makita niya ang kislap ng isang kamera sa dulo ng pasilyo. May aninong nakamasid sa bawat galaw nila, isang aninong may bitbit na lihim na kailanman ay hindi pa nila tuluyang nabubuksan.
Bago pa man makapagsalita si Kevin, madiing hinawakan ni Doña Salvacion ang panyo ni Maribel at itinapon ito sa sahig. Dalhin ang babaeng iyan sa storage room sa likod. Doon siya nararapat sa gitna ng mga gamit na wala na ring silbi, ang malamig na utos ng matanda na tila bahudyat ng pagsisimula ng isang digmaang hindi gagamitan ng dahas, kundi ng talim ng katotohanan. Sapat ba ang kapangyarihan ng isang pirasong papel upang hilumin ang sugat ng pagkakanulo? O ang gabing ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang maging malaya sa mundong tanging ginto lamang ang kinikilala bilang batas? Ang tunog ng marahang pagpihit ng kandado sa storage room ay tila babibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagdilim ng aking pangarap. Ang malamig na semento ng storage room ay tila humihigop sa huling init ng katawan ni Maribel habang dahan-dahan siyang nagigising mula sa isang gabing puno ng bangungot. Ang amoy ng alikabok at lumang gamit ang naging unang bati sa kanyang bagong buhay bilang asawa ni Kevin Almonte. Wala ang malambot na unan o ang init ng kumot na ipinangako sa kanya ng karangyaan. Tanging ang bigat ng kanyang pighati ang nagsisilbing sapin sa kanyang likuran. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang maliliit na tinik ng gutom at pagod. Isang marahas na tunog ng pagpihit ng pintuan ang bumasag sa katahimikan ng silid. Pumasok si Doña Salvacion. Ang kanyang anyo ay nagniningning sa suot na mamahaling sutla, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at mapanghusga. Lumabas ka na riyan, though May. Huwag mong isiping dahil pinirmahan mo ang papel na iyon ay magpapakasarap ka na sa pamamahay na ito. Ang bulyaw ng matanda na tila ba bawat salita ay isang latigong humahagupit sa dangal ng dalaga. Itinapon nito sa paanan ni Maribel ang isang balde at mga gamit sa paglilinis. Utang mo sa akin ang bawat pintig ng puso ng tatay mo sa ospital, Maribel. At sisingilin kita sa pamamagitan ng iyong pagpapakumbaba, pagpapatuloy ni Salvacion habang ang kumpas ng kanyang kamay ay itinuturo ang dambuhalang mga kortina sa Grand Hall na kailangang labhan gamit ang kamay. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit pinatigas niya ang kanyang loob. Ang bay ng utang na loob ay dahan-dahan ng sumasakal sa kanya, isang paalala na sa loob ng mansyong ito, siya ay isang gamit lamang na pag-aari ng pamilyang Almonte. Pagsapit ng hapon, ang mga kamay ni Maribel na sanay sa paghawak ng pinong sinulid ay ngayon ay namumula at nagsusugat na dahil sa matapang na sabon. Ang bawat pagpiga niya sa mabigat at basang tela ng mga kurtina ay tila ba pagpiga rin sa kanyang sariling puso. Sa gitna ng kanyang pagtatrabaho, dumaan si Kevin. Napatigil ang lalaki, nakita ang paghihirap ni Maribel, ngunit bago pa man siya makahakbang palapit, isang matalim na sulyap mula kay Doña Salvacion ang nagpahinto sa kanya. Ang katahimikan ni Kevin ay tila isang marahas na sampal na lalong nagpabaon kay Maribel sa putikan. Sa huling sandali ng gabi, habang nagliligpit si Maribel sa sala, napansin niya ang cellphone ni Kevin na naiwan sa ibabaw ng lamesa. Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang daliri. Hindi sinasadyang nahawakan niya ang screen at bumukas ang wallpaper nito. Naramdaman ni Maribel ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Tila ba ang bawat bituin sa langit ay biglang naglaho. Doon, sa isang maliit na kislap ng liwanag, nakita niya ang isang lumang litrato ni Kevin na may kayakap na babaeng kamukhang kamukha niya. Ang bawat hugis ng ilong, ang paraan ng pagngiti,
At maging ang tila banal na anyo ay eksaktong kopya ng sarili niyang refleksyon sa salamin. Isang matinding kaba ang pumulupot sa leeg ni Maribel. Ang bayba ng kanyang kasal ay hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa isang multong nais buhayin ni Kevin sa pamamagitan niya. Tumingala siya at nakita si Kevin na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ang mga mata nito ay punong-puno ng isang hindi maipaliwanag na pighati at hinala. Sapat ba ang aking pagtitiis upang iligtas ang aking ama? O ang pagkakatuklas kong ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang mahanap ang tunay na katarungan sa gitna ng mansyong puno ng lihim at pait? Magnanakaw ka rin pala, gaya ng sabi ni Mama. Akala ko ba ay though may ka lang? Iyon pala, isa ka ring anino ni Cassandra na sadyang ipinadala rito para ubusin ang natitira sa akin. Ang boses ni Kevin ay tila isang marahas na kidlat na bumasag sa katahimikan ng kanyang study room. Nakatayo si Maribel sa gitna ng silid. Mahigpit na hawak ang isang itim na folder na puno ng mga blueprint at sketch. Naramdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pighati. Hindi man lang siya hinayaang magpaliwanag ng lalaking sa loob ng ilang linggo, ay nagsilbing kaisa-isang pag-asa niya sa gitna ng unos. Ang bay ng kasinungalingan ay dahan-dahan nang sumasakal sa kanya, isang paalala na sa mundong ito, ang isang katulad niyang amoy lupa ay hinding-hindi kailanman paniniwalaan sa tapat ng ginto. Ilang minuto pa lamang ang nakalilipas, puno ng malasakit si Maribel. Nakita niyang nakabukas ang bintana ng silid ni Kevin habang bumubuhos ang ulan. At sa takot na mabasa ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya, mabilis siyang pumasok upang iligtas ang mga ito. Ang bawat haplos niya sa papel ay puno ng pag-iingat, tila ba hawak niya ang mismong pangarap ni Kevin. Ngunit sa paningin ng lalaking pumasok, ang kanyang pagkalinga ay naging isang marahas na pagkakanulo. Ang amoy ng lumang papel at ang lamig ng aircon ay tila nanunuya sa dalaga, lalong nagpapadama sa kanya ng kanyang pagiging banyaga sa loob ng mansyong ito. Naramdaman ni Maribel ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang marahas na paghampas sa kanyang mga tadyang, maingay at puno ng takot. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa nagbabadyang mga luha, ngunit pinilit niya itong pinigil. Sa paningin ni Kevin, ang kanyang pagluha ay magmumukhang pag-amin sa isang kasalanang kailanman ay hindi niya naisipang gawin. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang dangal sa harap ng lalaking lihim na niyang minamahal sa kabila ng kanilang kasunduan. Sir, hindi po ganon ang nangyari. Gusto ko lang pong isara ang bintana dahil ang pabulong na pagsusumamo ni Maribel ay tila hangin lamang na tinangay ng gabi. Marahas na inagaw ni Kevin ang folder mula sa kanyang kamay. Ang bawat kumpas nito ay puno ng pandidiri. Huwag mo na akong gagawing tanga, Maribel. Alam kong kailangan mo ng pera para sa tatay mo, pero hindi ko akalaing pati ang dangal mo ay kaya mong ipagpalit para sa mga almonte. Lumabas ka na bago ko pa makalimutan na asawa kita sa papel. Dahan-dahang lumakad si Maribel palabas. Ang bawat hakbang niya sa makintab na marmol ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Naupo siya sa isang madilim na sulok ng malawak na hagdanan, bitbit ang kanyang sira-sirang sapatos na muling bumigay ang suwelas dahil sa maghapong pagtatrabaho. Sa gitna ng kanyang pag-iisa,
Kinuha niya ang isang karayom at sinulid mula sa kanyang bulsa. Ang panginginig ng kanyang mga daliri habang pilit na tinatahi ang kanyang lumang sapatos ay simbolo ng kanyang pilit na pagtagpi-tagpi sa sariling puso. Ang kislap ng katarungan ay tila ba naging isang malabong bituin sa langit na kailanman ay hindi niya maabot. Isang marahang tunog ng pagpihit ng pinto ang narinig mula sa itaas. Lumabas si Doña Salvacion, may suot na mapanuyang ngiti habang nakatitig sa anyo ni Maribel na nakaupo sa sahig. Naramdaman ni Maribel ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Ang bay ni na Cassandra at Salvacion ay tuluyan ng sumara at sa pagkakataong ito, wala nang sinulid na sapat ang tibay para pagdugtungin ang nagkakabitak-bitak na ugnayan nila ni Kevin. Sapat ba ang aking pananahimik upang protektahan ang huling hininga ng aking ama o ang bawat patak ng aking luha sa madilim na hagdanang ito ay siya ring magsisilbing mitya ng aking tuluyang pagkawasak sa kamay ng mga taong ang tanging alam ay manapak ng kapwa? Ang tunog ng mabilis na paghinga ni Maribel ay ang tanging naririnig sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng mansyong Almonte, tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbagsak. Naramdaman ni Kevin ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan ang kanyang paboritong polo na nakalapag sa ibabaw ng kanyang kama. Ang polo na ito ay may malaking punit sa bandang balikat na balak na sana niyang itapon, ngunit ngayon ay tila ba nagkaroon ng bagong buhay. Dahan-dahan niyang hinaplos ang bawat tahi rito. Ang mga tahi ay napakapino, halos hindi makita, at sadyang inayos ng may isang uri ng pagkalinga na tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang banal na katapatan. Ang bango ng sampaguita ay dahan-dahang humalo sa amoy ng kanyang mamahaling pabango, isang paalala na may isang anyong dumaan sa loob ng kanyang silid nang hindi niya napapansin. Sa labas, sa gitna ng katahimikan ng gabi, nakaupo si Maribel sa balkonahe ng mansyon. Ang aandap-andap na liwanag ng buwan ang naging saksi sa kanyang pananahimik. Hindi dalawin ng antok ang dalaga dahil sa tindi ng kaba at pait na kanyang nararamdaman. Naramdaman ni Maribel ang isang marahang tunog ng paghakbang sa kanyang likuran. Nang dahan-dahan siyang lumingon, sinalubong siya ng mga mata ni Kevin. Wala na ang lamig, wala na ang bagsik. Ang nakatitig sa kanya ngayon ay isang lalaking nahanap ang kanyang sariling-sarili sa gitna ng pagkakamali. Bakit mo ginawa iyon? Bakit mo pa itinahi ang polo ko pagkatapos kitang pagsalitaan ng masama? Ang mahinang tanong ni Kevin, ang boses niya ay nanginginig sa hindi maipaliwanag na emosyon. Inabot ni Kevin ang kamay ni Maribel at dahan-dahang pinisil ito. Isang haplos na nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong pagkatao ng dalaga. Naramdaman ni Maribel ang init ng palad ni Kevin, isang init na tila ba naging mainit na kumot sa nanginginig niyang kalooban. Dahil ang pag-aayos ng mga bagay na nasira ay ang kaisa-isang alam kong gawin, sir. Mahinang sagot ni Maribel, pilit na iniiwas ang kanyang paningin. At dahil naniniwala ang tatay ko na ang katarungan ay hindi hinahanap sa pamamagitan ng galit, kundi sa pamamagitan ng pananatiling tapat sa bawat sinulid na iyong hawak. Sa mga sandaling iyon, ang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila ay tila dahan-dahang gumuho, iniwan ang dalawang pusong parehong naghahanap ng kani-kanilang tunay na kinalalagyan. Ngunit ang kanilang banal na sandali ay biglang binasag ng isang marangyang tunog ng pagpreno ng sasakyan sa baba.
Ang nakabubulag na headlight ng sasakyan ni Cassandra ay tumama ng diretso sa balkonahe. Lumabas ang babae, suot ang isang nakakarinding na ngiti at bitbit ang isang puting envelope na tila ba naging hudyat ng isang bagong panganib. Kevin, I have big news. Magkakaroon na tayo ng bunga ng ating pag-ibig. Yang hiyaw ni Cassandra na tila ba isang kulog na nagpatahimik maging sa huni ng mga ibon. Naramdaman ni Maribel ang biglang paninigas ng kanyang buong pagkatao. Ang bayba ng mga almonte ay mayroon pang mas malalim na siwang o ang balita ng pagbubuntis ni Cassandra ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap na itinahi niya sa gitna ng kadiliman. Ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Cassandra ay tila nanunuya sa bawat tahi ni Maribel sa polo ni Kevin, isang paalala na sa mundong ito, ang kasinungalingan ay madalas na may kasamang pinakamatingkad na liwanag. Hindi mo ba narinig, Maribel? Isang almonte ang dinadala ko sa aking sinapupunan. At ikaw, mananatili kang anino na dahan-dahang binubura ng bawat tibok ng puso ng tunay na tagapagmana ng pamilyang ito. Ang boses ni Cassandra ay tila isang matalim na karayom na paulit-ulit na itinutusok sa sugatang puso ni Maribel habang sila ay nakatayo sa gitna ng engrandeng salas ng mansyon. Naramdaman ni Maribel ang dahan-dahang pagbitiw ng kamay ni Kevin sa kanyang palad, isang pagbitiw na tila bahudyat ng pagbabalik ng malamig na pader sa pagitan nila. Ang bango ng sampagitan na kanina lang ay nagbigay ng kapayapaan kay Maribel ay mabilis na nilamon ng nakakasulasok na amoy ng tagumpay na nanggagaling sa kinalalagyan ni Cassandra. Dahan-dahang lumabas si Doña Salvacion mula sa kanyang silid. Ang kanyang mga diamante ay nagniningning sa ilalim ng chandelier. Tila ba nagdiriwang sa pagdating ng balitang matagal na niyang hinihintay. Lumapit ang matanda kay Cassandra at niyakap ito ng mahigpit, isang yakap na kailanman ay hindi naranasan ni Maribel sa loob ng bahay na ito. Sabi ko na nga ba, ikaw lang ang karapat-dapat para sa aking anak. Iyang bulyaw ni Salvacion bago niya ibinaling ang kanyang matatalim na mata sa anyo ni Maribel. Ikaw, May, tapos na ang papel mo rito. Isang pirasong basahan ka na muling itatapon dahil dumating na ang tunay na sutla. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat laway na kanyang nilulunok ay may kasamang pait ng kahihiyan. Tumingin siya kay Kevin, nagbabakasaling makakita ng kahit isang bakas ng pag-aalinlangan. Ngunit ang lalaki ay nananatiling nakatitig sa puting envelope na hawak ni Cassandra. Ang bay ni na Salvacion at Cassandra ay tuluyan ng sumara sa kanyang leeg. Upang mas lalong durugin ang kanyang dangal, inutusan siya ni Salvacion na gamitin ang kanyang galing sa pananahi upang simulan ang paggawa ng gown na isusuot ni Cassandra sa gabi ng anunsyo ng kanilang pagpapakasal. Ang bawat tusok ng karayom sa mamahaling tela ay tila ba tusok sa sariling kaluluwa ni Maribel, ngunit tinanggap niya ito ng walang kibo. Gayunpaman, sa likod ng kanyang pananahimik ay isang matinding katarungan ang dahan-dahang hinahasa. Habang nagliligpit si Maribel sa ilalim ng lamesa ng kusina, maingat niyang idinikit ang isang maliit na recording device na matagal na niyang inihanda. Ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga ay ang tanging naririnig niya sa gitna ng tensyon. Alam niyang sa gabing ito, ang bawat bulong ni na Cassandra at Salvacion ay magiging mga tahi na bubuo sa ebidensyang kailangan niya upang ilantad ang kanilang mga baho. Isang marahang tunog ng pagpihit ng pintuan ang narinig ni Maribel. Napatigil siya sa paghinga nang marinig niya ang dalawang boses
na dahan-dahang lumalapit sa kanyang kinalalagyan. Ang boses ni Cassandra ay wala na ang tamis. Ito ay puno na ng moral na pagkabulok habang kausap ang kanyang ina sa telepono. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi totoo ang pagbubuntis ko. Ginamit ko lang ang palsipikadong laboratory report para makuha muli ang tiwala ni Kevin at makuha ang mga shares na kailangan natin bago natin sila tuluyang ubusin. Naramdaman ni Maribel ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang mapansin ang munting pulang ilaw ng recorder na kumukurap-kurap sa dilim. Ang bay ay muling bumukas, ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Maribel ang nasa loob. Tumingala siya at nakita ang isang anino sa may pintuan ng kusina. Isang anyo na hindi niya inaasahang makikita sa oras na iyon. Sapat ba ang isang marahas na lihim upang tuluyan ng wasaki ng kaharian ni na Cassandra? O ang pagkakatuklas na ito ni Maribel ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon niya upang maging malaya? Chanchambets. Bagay na bagay sa iyo ang mansyang iyan, Maribel. Gaya ng iyong pinagmulan, kahit anong puti ng suot mo, hinding-hindi mo maitatago ang dumi ng kuyapo. Ang boses ni Cassandra ay puno ng lason habang pinagmamasdan niya ang dahan-dahang pagkalat ng pulang alak sa dibdib ng gown ni Maribel. Ang kislap ng diamante sa leeg ni Cassandra ay tila nanunuya sa bawat butil ng pawis na ibinuhos ni Maribel upang mabuo ang bestidang ito. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang pait ng kahihiyan sa harap ng mga pinakamakapangyarihang tao sa Manila. Ang bango ng mamahaling wine sa kanyang balat ay tila naging amoy ng isang masamang panaginip na ayaw nang matapos. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga kamay habang pilit niyang tinatakpan ang mantsa. Tumingala siya at nakita ang mapanghusgang mga mata ni Doña Salvacion na nakatayo sa gitna ng bulwagan. Si, ang basahan, kahit gawing gown, mananatiling mancha sa ating pamilya, ang bulyaw ng matanda na sinundan ng nakakarinding tawanan ng mga panauhin. Sa isang mabilis at marahas na pagkilos, lumapit si Cassandra at hinablot ang tela sa balikat ni Belle. Ang tunog ng pagkapunit ng pino at mahusay na tahi ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom gaya ng tunog ng pagpako sa isang mitya ng pagsabog. Nanigas ang buong pagkatao ni Maribel nang maramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang likuran. Ang bay nina Cassandra at Salvacion ay naging matagumpay. Sa loob ng ilang segundo, ang asawa ng isang almonte ay naging katatawanan ng lahat. Tinitigan ni Maribel si Kevin, ang lalaking nangakong magiging protection niya, ngunit nakita niya itong nananatiling tahimik. Ang bawat segundo ng pananahimik ni Kevin ay tila bawat talim na sumasaksak sa huling tiwala ni Maribel. Naramdaman niya ang pagguho ng kanyang mundo, isang pighating mas matindi pa sa anumang hirap sa Quiapo. Hindi na nakapagsalita si Maribel. Marahas niyang hinawi ang mga taong nakapaligid sa kanya at tumakbo palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa marmol ay tila ba pagtakas sa mga anino ng kasinungalingan. Paglabas niya sa tapat ng dambuhalang tarangkahan, sinalubong siya ng marahas na hagupit ng ulan. Ang lamig ng tubig ay nanunuot sa kanyang balat, isang paalala na siya ay muling nag-iisa sa gitna ng unos. Naramdaman ni Maribel ang bigat ng gintong singsing sa kanyang daliri, isang singsing na naging simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Dahan-dahang hinubad ni Maribel ang singsing.
Ang kislap nito sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kalsada ay tila nanunuya sa kanya. Sa isang huling pagkumpas ng kanyang kamay, binitawan niya ang singsing sa madilim na putikan sa gilid ng kalsada. Ang tunog ng paglubog nito sa dumi ay tila bahudyat ng kanyang ganap na paglaya. Tapos na ang kabanatang ito, Kevin. Tatahiin ko ang sarili kong katarungan ng wala ka, ang garalgal na bulong ni Maribel sa gitna ng dagundong ng langit. Ang tunog ng mabilis na pagtipa ng notification sa cellphone ni Kevin mula sa recording device na naiwan ni Maribel ay tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbagsak ng kaharian ng mga Almonte. Sapat ba ang isang marahas na kahihiyan upang gisingin ang isang natutulog na katarungan? O ang pagpunit sa aking gown ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng bawat pangarap na itinahi ko sa gitna ng pighati. Ang bango ng lupang basa ng ulan ay tila naging bagong pabango ni Maribel habang dahan-dahan siyang naglalakad palayo sa nagniningning na mansyon, pasan ang bigat ng kaisa-isang katotohanang hindi nila kayang nakawin. Ang bawat tahi ng ating nakaraan ay tila mga hibla ng sinulid na sadyang pinagbuhol-buhol ng kasakiman, ngunit sa dulo ng mahabang gabi, ang katotohanan ang siyang tanging kamay na makakapagkalas sabay na ito. Sa loob ng maliit at maalikabok na silid sa Quiapo, nakaupo si Maribel sa tapat ng lumang makina ng pananahi. Ang bango ng langis ng makina at ang amoy ng lumang tela ay tila naging isang mainit na kumot sa nanginginig niyang kalooban. Wala na ang kislap ng mga diamante. Tanging ang ningning ng kanyang mga mata na punong-puno ng katarungan ang nananatili. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang maalala ang huling hininga ng kanyang amang si Mang Berting sa ospital ilang araw pa lamang ang nakalilipas. Bel, anak, gamitin mo ito upang ituwid ang lahat. Ang garalgal na huling bilin ng kanyang ama bago ito tuluyang bawian ng lakas. Inabot ni Maribel ang maliit na susing ginto na nahanap niya sa loob ng sapatos ng ama. Ang tunog ng pagpihit ng maliit na kahon sa ilalim ng papag ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid, tila ba isang hiyaw ng nakaraang handa ng muling huminga. Sa loob, sinalubong siya ng amoy ng lumang papel at ang kislap ng mga dokumentong magpapatunay na si Renz at Cassandra ay matagal nang nagkakabutihan upang nakawin ang pondo ng Almonte Group. Ang bay ay dahan-dahan nang bumubukas para sa mga nagpapanggap na banal. Sa kabilang dako, sa loob ng mansyong Almonte, ang katahimikan ay tila isang marahas na parusa para kay Kevin. Nakaupo siya sa kanyang study room, hawak ang maliit na recorder na naiwan ni Maribel sa ilalim ng lamesa. Ang tunog ng bawat salita ni Cassandra tungkol sa pekeng pagbubuntis at ang pagtawag nito kay Maribel bilang basahan ay tila mga marahas na kidlat na sumunog sa huling pader ng kanyang pag-aalinlangan. Naramdaman ni Kevin ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Nakuha na niya ang katotohanan, ngunit ang presyo nito ay ang tuluyang pagkawala ng kaisa-isang pusong tapat na nagmahal sa kanya sa gitna ng unos. Dahan-dahang lumapit si Kevin sa bintana at pinagmasdan ang dahan-dahang pagputok ng liwanag sa labas. Ang bawat butil ng pagsisisi ay tila mga patak ng asido na sumusunog sa kanyang pagkatao bilang isang lalaki. Anong nagawa ko? Maribel, patawad. Ang pabulong na panalangin ni Kevin sa hangin. Inayos niya ang kanyang kurbata. Ang bawat kumpas nito ay puno ng determinasyong bawiin ang lahat.
kahit na alam niyang ang sugat sa puso ni Maribel ay hindi na kayang itahi ng kahit anong yaman. Ang tunog ng mabilis na pag-andar ng kanyang sasakyan patungo sa Quiapo ay tila ba hudyat ng simula ng isang huling pagtatangka na mahanap ang tamang timpla ng kanilang buhay. Nang marating ni Kevin ang maliit na shop ni Maribel, sinalubong siya ng amoy ng bagong luto na kape at ang ritmo ng makina ng pananahi. Nakita niya si Maribel sa loob, dahan-dahang hinahalo ang mga tela, ang anyo nito ay nagniningning sa dangal na kailanman ay hindi niya nabili ng ginto. Naramdaman ni Kevin ang panginginig ng kanyang mga tuhod nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Maribel, narito ako para bawiin ka, ang pagsusumamo ni Kevin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi Maribel ang unang umiwas. Sa halip, isang matigas na ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga habang itinatago ang mga dokumento sa loob ng kanyang bag. Sapat ba ang isang marahas na pagsisisi upang hilumin ang bawat latay ng pagkakanulo? O ang pagbabalik na ito ni Kevin ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon nilang muling magkasundo sa harap ng katotohanang handa ng sumabog? Ang kislap ng katarungan sa mga mata ni Maribel ay tila ba naging isang nagniningning na sulo na nagpasilaw sa anyo ng lalaking minsang itinuring niyang mundo. Hindi mo na kailangang magmakaawa, Kevin. Ang bawat sinulid na pinunit ninyo noong gabing iyon ay hinding-hindi na muling mababalik ng kahit anong halaga ng ginto. Tapos na ang oras ng pagluluhod dahil ngayon ako na ang hahawak sa gunting na puputol sa inyong mga kasinungalingan. Ang boses ni Maribel ay tila isang malamig na hanging nanunuot sa buto ni Kevin habang nakatayo sila sa gitna ng maliit at maalikabok na shop sa Quiapo. Naramdaman ni Kevin ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat laway na kanyang nilulunok ay tila may kasamang maliliit na bubog ng pagsisisi. Inabot ni Kevin ang kamay ng dalaga, ngunit mabilis na inilayo ni Maribel ang kanyang sarili. Tila ba ang haplos ng lalaki ay isang dumi na ayaw na niyang dumikit sa kanyang balat. Ang amoy ng lumang tela at langis ng makina ay tila naging isang banal na baluti na nagtatanggol kay Maribel mula sa huwad na bango ng karangyaan. Habang nakatitig sa papalayong sasakyan ni Kevin, itinuon ni Maribel ang kanyang pansin sa mga dokumentong iniwan ng kanyang ama. Ang bawat kislap ng screen ng kanyang lumang laptop ay tila ba nagbubukas sa isang madilim na lagusan ng katotohanan. Naramdaman ni Maribel ang panginginig ng kanyang mga daliri habang binabasa ang mga bank transfers patungo sa isang kumpaniyang nagngangalang RC Holdings, isang lihim na alyansa nina Renz at Cassandra. Ang buy ay hindi lamang pala para sa kanyang puso. Ang layunin ng mga ito ay tuluyang ubusin ang yaman ng mga Almonte at nakawin ang bawat pangarap na itinayo ni Kevin. Samantala, sa loob ng executive boardroom ng Almonte Group, ang katahimikan ay tila ba isang mabigat na semento na gumigipit sa hininga ni Doña Salvacion. Nakaupo ang matanda sa kabisera, suot ang kanyang mga hiyas na nagniningning sa tindi ng kayabangan, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng lamesa. Nakatayo sa kanyang harap si Cassandra, may hawak na isang makapal na kontrata para sa isang biglaang merger. Ang bawat salita ni Cassandra ay punong-puno ng moral na pagkabulok. Ginagamit ang peking pagbubuntis upang pilitin ang matanda na isuko ang huling control sa kumpanya. Tita, kailangan nyo ng pirmahan ito para sa kinabukasan ng apo nyo. Ang utang ng Almonte Group ay hindi na makapaghihintay. Ang malamig na bulyaw ni Cassandra na sinundan ng isang matalim na ngiti.
Naramdaman ni Salvacion ang biglang paglamig ng hangin sa paligid nang mapagtanto niyang ang bay na inakala niyang siya ang gumawa ay siya rin palang magiging sarili niyang libingan. Ang matinding hiya ay nanunuot sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao nang makita ang talim sa mga mata ng babaeng pinili niyang maging manugang kapalit ni Maribel. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang tunog ng mabilis na pagpalo ng notification sa cellphone ni Salvacion ang narinig. Isang audio file ang ipinadala ni Maribel, isang lihim na pag-uusap na na-record sa loob ng mansyon. Ang boses ni Renz ay malinaw na umalingaw-ngaw sa pandinig ni Salvacion. Pagkatapos ng merger, uubusin natin ang mga almonte. Itatapon natin ang matandang iyan sa kalsada gaya ng ginawa niya sa Teach O May. Sibigidi, naramdaman ni Salvacion ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Tila ba ang bawat bituin sa langit ay biglang naglaho at pinalitan ng isang matinding kadiliman? Sapat ba ang isang marahas na pagkakatuklas upang hilumin ang pait ng nakaraan? O ang katotohanang ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ni Doña Salvacion upang makuha ang kapatawaran ni Maribel? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga security monitor ng hotel ay tila ba hudyat na ang kaisa-isang hininga ng katarungan ay narito na, habang si Maribel ay dahan-dahan ng kumukumpas upang tahiin ang huling bahagi ng kanyang paghihiganti. Ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa. Ito ay tungkol sa muling pagbuo ng mga bagay na sadyang winasak ng kasakiman. Sa loob ng kanyang maliit na shop sa Quiapo, nakatayo si Maribel sa tapat ng isang dambuhalang mannequin. Ang amoy ng bago at lumang tela ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pagtitiis. Nakapaligid sa kanya ang mga taong dating itinuring na basura ng mga almonte, mga accountant na nakakita sa pagnanakaw ni Rico at mga mananahi na pinalayas ng walang sapat na dahilan. Ang bawat kumpas ng kanilang mga kamay habang nag-aayos ng mga dokumento ay puno ng katarungang matagal nang ipinagkait. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat tahi niya sa tela ay tila batahi sa sarili niyang sugatang puso. Kinuha ni Maribel ang kanyang wedding gown, ang bestidang maingat niyang tinahi para sa araw na akala niya ay simula ng kanyang kaligayahan, ngunit naging mitya lamang ng kanyang kahihiyan. Ang bawat punit dito, ang bawat mantsa ng alak na sadyang ibinuhos ni Cassandra ay tila mga piping saksi sa kanyang pagbagsak. Sa isang mabilis at matapang na pagkilos, kinuha ni Maribel ang gunting. Ang tunog ng pagtalim ng bakal at ang marahas na paggupit sa tela ay umalingaw sa tahimik na silid gaya ng isang hiyaw ng kalayaan. Hindi niya itatapon ang gown na ito. Tatahiin niya itong muli upang maging isang baluti na hinding-hindi na muling magigiba. Sa gitna ng gabi, ang katahimikan ng kalsada ay binuwag ng isang marangyang tunog ng pagpreno ng sasakyan. Isang itim na limousine ang huminto sa tapat ng shop at bumaba si Kevin. Ang bango ng kanyang mamahaling pabango ay tila naging isang lason sa pandinig ni Maribel. Naramdaman ni Kevin ang panginginig ng kanyang mga kamay habang nakatitig sa dalagang dahan-dahang paikutin ang makina ng pananahi. Maribel, pakiusap. Pakinggan mo ako. I'm doing everything to clear your name. Ang pagsusumamo ni Kevin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi Maribel ang unang umiyak. Sa halip, isang matigas na tingin ang ipinukol niya sa lalaki
bago niya hudyatan ng kanyang mga kasamahan na ilabas si Kevin. Ang katarungang ginagawa mo ay para lamang sa iyong sariling budhi, Kevin. Ang katarungang gagawin ko ay para sa dangal ng tatay ko. Ang malamig na sagot ni Maribel bago tuluyang isara ang pinto. Naramdaman ni Maribel ang biglang pagpihit ng kaba sa kanyang dibdib nang makita ang isang asul na envelope sa ibabaw ng kanyang lamesa. Isang imbitasyon para sa Almonte Grand Project launch bukas. Ang kislap ng ginto sa pabalat nito ay tila nanunuya sa bawat pighating kanyang dinanas. Ngunit sa kailaliman ng kanyang mga mata, isang nagniningning na apoy ang nagsisimula ng magpaliyab sa kanyang determinasyon. Bukas, Cassandra. Bukas, malalaman niyo kung anong uri ng reyna ang pinalayas niyo sa inyong kaharian. Bulong niya habang dahan-dahang hinahaplos ang huling tahi ng kanyang bagong gown. Sapat ba ang isang bagong disenyo upang burahin ang bawat latay ng nakaraan o ang gabi ng anunsyo ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon ko upang makuha ang katarungang matagal ng ipinagkait sa amin? Ang tunog ng mabilis na pagtipa ng notification sa cellphone ni Maribel mula sa isang lihim na source sa loob ng pamilya ni Renz ay tila bahudyat na ang bay ay tuluyan ng sumara para sa mga nagpapanggap na banal. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay naging kaisa-isang bituin sa gitna ng madilim na gabi ng Quiapo. Ang bawat kislap ng diamante sa gabing ito ay tila ba mga mata ng isang mapanghusgang langit, naghihintay lamang sa tamang sandali upang ilantad ang kadilimang pilit ninyong ikinukubli sa likod ng inyong karangyaan. Sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel, ang amoy ng mga puting liryo ay nakikipag-agawan sa matapang na amoy ng mamahaling alak. Nakatayo si Cassandra sa gitna ng entablado, suot ang isang pulang gown na tila ba nagniningning sa tindi ng kayabangan. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay habang nakikipag-usap sa mga shareholders ay puno ng isang huwad na tagumpay. Inaasahan niyang sa gabing ito, siya na ang tatanghaling bagong CEO ng Alcantara Almonte Merger. Sa isang madilim na sulok ng backstage, nanatiling nakatayo si Maribel. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinahaplos ang tela ng kanyang suot na gown, ang bestidang binuo niya mula sa mga punit ng kanyang nakaraan. Ang bawat tahi rito ay punong-puno ng katarungang matagal na niyang inihanda. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay may kasamang bigat ng panunumpa sa kanyang namayapang ama. Hindi na siya ang thomay na pwedeng sipa-sipain. Siya na ang kaisa-isang hininga ng katotohanang handa ng sumabog sa gitna ng marangyang pagtitipon. Ladies and gentlemen, let us welcome the future of Almonte Group, Miss Cassandra Valderrama, ang masayang anunsyo ng MC na sinundan ng malakas na pagpalakpak. Ang tunog ng pagtama ng mga palad ng mga panauhin ay tila ba musikang nagpapatahimik sa huling nota ng katarungan. Lumakad si Cassandra patungo sa podium. Ang kislap ng kanyang mga mata ay puno ng moral na pagkabulok. Tumingin siya kay Doña Salvacion na nasa harapang hilera. Ang matanda ay tumango ng bahagya. Hindi alam na ang bay na kanilang itinayo ay siya rin palang magiging sarili nilang libingan. Sa gitna ng talumpati ni Cassandra, itinuon ni Maribel ang kanyang pansin sa dambuhalang monitor sa likuran ng entablado. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay ni Mang Selmo sa control booth, ang kislap ng screen ay biglang kumurap-kurap. Ang maayos na presentation ng mga blueprints
ay biglang napalitan ng isang madilim at magulong imahe. Naramdaman ni Cassandra ang biglang paglamig ng kanyang dugo nang mapansin ang bulungan ng mga tao sa kanyang harapan. Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa mga keyboard ng security team ay tila ba hudyat na ang system ay hindi na nila kontrolado. Isang matalim na hudyat mula sa speaker ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom, kasunod ng biglaang paglitaw ng mga bank statements at lihim na recording ni na Renz at Cassandra. Doon, sa harap ng lahat ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa, lumabas ang katotohanan tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng kumpanya at ang pekeng pagbubuntis. Naramdaman ni Maribel ang pagluwag ng bara sa kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng pawis niya sa Quiapo ay nagkaroon na ng ganap na kabayaran. Tumingala siya at nakita ang nakangising anyo ni Renz sa gilid ng pintuan na ngayon ay dahan-dahan ng pinalilibutan ng mga autoridad. Sapat ba ang pagpapakita ng katotohanan sa screen upang tuluyan ng wasakin ang kaharian ng mga mapang-api? O ang gabi ng anunsyo ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin ni Kevin na mahanap ang tamang timpla ng aming buhay? Ang tunog ng mabilis na pagtibok ng notification sa cellphone ni Kevin mula sa isang lihim na source ay tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbagsak ng pangalang Almonte. Ang bulungan sa loob ng ballroom ay naging isang dambuhalang alon ng pagkamuhi nang marinig ng lahat ang boses ni Cassandra sa dambuhalang screen. Siguraduhin mong mapapirma ang matanda bago siya mamatay. Pagkatapos noon, uubusin natin ang bawat sentimo ng mga almonte. Ang bawat salita ni Cassandra sa recording ay tila mga marahas na kidlat na sumunog sa huling pader ng kanyang kasinungalingan. Naramdaman ni Cassandra ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang baso ng champagne sa kanyang kamay ay dahan-dahang nalaglag at tumama sa marmol na sahig. Ang tunog ng pagbasag nito ay tila bahudyat ng tuluyang pagguho ng kanyang mundo. Nakatayo si Maribel sa gitna ng entablado. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay mas nagniningning pa sa kahit anong diamante sa loob ng bulwagan. Inilabas niya ang orihinal na bank statements na may selyo ng investigasyon at inihagis ito sa paanan ni Doña Salvacion. Heto ang katotohanang pilit ninyong ibinaon sa putik, senyora. Ang babaeng pinili ninyong ipalit sa akin ay ang siyang mismong humuhukay ng inyong libingan, madiin na sabi ni Maribel. Ang kanyang boses ay tila isang bakal na kailanman ay hindi mabubali. Naramdaman ni Kevin ang paghinto ng pag-ikot ng mundo. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang mapagtanto ang tindi ng panlilinlang na ginawa sa kanya ng mga taong itinuring niyang malapit. Humakbang siya palapit kay Maribel. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng matinding pighati at pagsisisi. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang screen ay muling nagpalit ng anyo. Doon ay lumabas ang video ni Renz at Clarice na masayang nagdiriwang sa loob ng kumpisalan noon. Isang marahas na paalala sa gabi ng pagkakanulo kay Maribel. Hindi! Isang malaking kasinungalingan ito. Magnanakaw ka, Maribel. Ang hiyaw ni Cassandra na tila ba hiyaw ng isang hayop na wala ng takbuhan. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sino man ang naniwala. Ang kaisa-isang board member na si Don Teodoro ay dahan-dahang tumayo at hinarap ang matanda. Sapat na ang dula-dulaan, Cassandra. Matagal na naming alam ang tungkol sa iyong mga palsipikadong dokumento. Naghihintay lamang kami ng sapat na ebidensya mula sa mga taong sadyang inapi mo. Isang marahas na tunog ng pagpihit ng pintuan ang narinig sa dulo ng ballroom.
Pumasok ang mga awtoridad. Ang kalansing ng mga bakal na posas ay umaling-awngaw sa tahimik na bulwagan gaya ng isang hatol ng kamatayan. Mabilis na nilapitan ng mga pulis si Renz at Cassandra na ngayon ay humahagulgol na sa takot at bighati. Ang bawat hakbang nila palayo ay tila pagtatapos ng isang mapait na panaginip ng karangyaan. Pinanood ni Maribel ang pagbagsak ng kanyang mga kaaway nang may isang malalim na habag. Ngunit nananatiling matatag ang kanyang tindig. Naramdaman ni Kevin ang panginginig ng kanyang mga tuhod hanggang sa tuluyan na siyang mapaluhod sa harap ni Maribel. Ang bawat butil ng luha sa kanyang mga mata ay hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa isang matinding hiya o kahihiyan na naging lason sa kanyang kaluluwa sa loob ng maraming taon. Maribel, patawad. Patawarin mo ang isang lalaking nabulag ng yaman at nakalimutan ang bango ng katapatan. Ang garalgal na pagsusumamo ni Kevin habang pilit na inaabot ang kamay ng dalaga. Ngunit sa halip na sumama sa kanya, dahan-dahang umatras si Maribel. Ang kanyang suot na gown ay nagniningning sa katarungan, tila ba isang banal na baluti sa gitna ng marangyang ballroom. Tinitigan niya si Kevin sa huling pagkakataon at doon nakita ng lahat ang talim ng katarungang hinaluan ng kapayapaan. Sapat ba ang pagluhod ng isang bilyonaryo upang burahin ang bawat latay ng pait sa aming nakaraan? O ang gabi na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang maging isang tunay na pamilya? Ang bay ng mga Almonte ay tuluyan ng nasira, ngunit ang pusong pinunit ng kasinungalingan ay mayroon pang mahabang landas na tatahakin patungo sa tunay na paghilom. Check Shamis. Hindi kailanman mababayaran ng ginto ang bawat patak ng pawis ng aking ama, at lalong hindi nito mabubura ang sakit ng pananahimik mo noong gabing winasak niyo ang aking dangal sa harap ng mundong ito. Ang boses ni Maribel ay tila isang hatol na nagpatahimik sa ingay ng nagkakagulong mga panauhin sa loob ng Grand Ballroom. Kasunod nito ay ang marahas na paghila ng mga awtoridad kina Cassandra at Renz. Ang kanilang mga yabag sa makintab na marmol ay lumikha ng isang ritmo ng katarungan na hindi na mapipigilan. Ang bawat kislap ng plaka ng pulis ay tila sumasalamin sa bawat patak ng luhang ibinuhos ni Maribel noong gabing siya ay itaboy sa ulan. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang balikat ay matuwid at ang kanyang paningin ay hindi kumukurap habang pinapanood ang pagdating ng mga taong magtatapos sa paghahari ng mga mapang-api. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang pinagmamasdan si Doña Salvacion na ngayon ay nakatulala at nangangatog sa tindi ng kahihiyan. Ang matandang reyna ng mga Almonte ay tila isang dambuhalang puno na dahan-dahang nabubuwag mula sa ugat. Wala na ang kintab ng kanyang mga hiyas. Ang anyo niya ay puno na ng isang uri ng pighating nang gagaling sa pagkawasak ng kanyang pinakaiingatang status. Dahan-dahan itong lumapit kay Maribel. Ang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaabot ang laylayan ng nagniningning na gown ng dalaga. Maribel, Irog, huwag mo itong gawin sa pamilya natin. Isipin mo ang dangal ng mga Almonte, ang pabulong na pagsusumamo ni Salvation na tila ba isang tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Ngunit tinitigan siya ni Maribel nang may isang malalim na habag, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagkilala na ang katarungan ay mayroon laging katuwang na parusa.
Ang dangal, senyora, ay hindi nanggagaling sa apelyido o sa laki ng shares sa kumpanya. Nanggagaling ito sa katapatan ng bawat sinulid na iyong hinahawakan. Ang malamig na sagot ni Maribel bago niya dahan-dahang binitawan ang kamay ng matanda. Sa mga sandaling iyon, ang bay ni na Cassandra at Salvacion ay tuluyan ng natunaw. Iniwan ang bawat piraso ng kanilang mga kasinungalingan sa gitna ng ballroom. Naramdaman ni Kevin ang paghinto ng pag-ikot ng kanyang mundo. Nanatili siyang nakaluhod sa tapat ni Maribel. Ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo nang mapagtanto niyang ang babaeng itinapon niya noon ay isa ng reynang may sariling corona. Maribel, pakiusap, manatili ka. Ikaw na ang mamumuno sa proyektong ito. Lahat ng ito ay para sa iyo. Ang pagsusumamo ni Kevin. Ngunit dahan-dahang umiling si Maribel. Ang kislap ng katarungan sa kanyang mga mata ay hinaluan ng isang matatag na pasya. Hindi ko kailangan ng inyong mansyon upang maging malaya, Kevin. Ang kailangan ko ay ang bango ng aking sariling pagsisikap. Pagpapatuloy ni Maribel habang dahan-dahang tumatalikod patungo sa pinto. Ang bawat hakbang niya palayo ay puno ng bigat ng katarungan, ngunit may kasamang gaan ng ganap na paglaya. Hindi siya lumingon, hindi siya huminto. Ang tunog ng marahang pagpihit ng dambuhalang pintuan ng hotel ay tila bahudyat na ang katarungan ay narito na upang tuldukan ang bay ng kasinungalingan habang si Maribel ay dahan-dahang naglalakad patungo sa sikat ng araw sa Quiapo. Pagsapit ng sumunod na mga buwan, ang pangalang Maribel Dalisay ay umaling-aungaw sa buong industriya ng toy trang. Ang kanyang munting shop sa Quiapo ay naging isang tanyag na atelier kung saan ang bawat tahi ay naging simbolo ng muling pagkabuo ng mga pusong pinunit ng pagkakanulo. Ang bawat tagumpay niya ay tila mga tahi na dahan-dahang nagpapagaling sa sugat ng kanyang namayapang ama. Ngunit sa gitna ng kanyang katuwaan, naramdaman niya ang isang kurot sa kanyang puso nang makita ang isang pamilyar na anino sa dulo ng kalsada. Isang aninong nagmamasid, naghihintay, at tila ba humihingi ng isang pangalawang pagkakataon. Sapat ba ang muling pagbangon mula sa abo ng kahihiyan upang tuluyan ng maghilom ang bawat latay ng nakaraan? O ang pag-iisa kong ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin ni Kevin na mahanap ang tamang timpla ng aming buhay sa gitna ng kapayapaan? Ang tunog ng mabilis na pagtipa sa kanyang makina ng pananahi ay tila ba bibilang na lang ng bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbubukas ng isang bagong kabanata. Ang bawat kumpas ng kamay ng orasan ay tila ba musikang nagpapatahimik sa ingay ng kuyapo habang nakaupo si Maribel sa loob ng kanyang bagong atelier. Wala na ang amoy ng lansa at uling. Napalitan na ito ng bango ng mga mamahaling tela at sariwang bulaklak. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may isang puwang sa kanyang puso na tila ba naging isang munting siwang kung saan dahan-dahang sumisilip ang pangungulila. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig niya ang tunog ng marahang pagpihit ng pintuan ng kanyang shop. Pumasok si Kevin, ngunit hindi siya ang Kevin na nakasuot ng plansadong suit at may mapagmataas na tindig. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga kalyo mula sa pagtulong sa pagpapatayo ng isang maliit na paaralan sa gilid ng Quiapo. Ang bawat hakbang niya sa sahig ng atelier ay puno ng pag-aalinlangan. Tila ba natatakot siyang ang bawat yabag niya
ay muling makapunit sa huling sinulid ng tiwala ni Maribel. Inabot ni Kevin ang isang maliit na kahon na yari sa nara. Isang kahon na tila ba may dalang huling hiling ng nakaraan. Maribel, hindi ako narito bilang isang almonte. Narito ako bilang isang lalaking nais lang matutunang itahi ang bawat pagkakamaling ginawa ko. Ang mahinang bulong ni Kevin, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng katapatan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at doon, sa gitna ng mga tuyong talulot ng sampagita, ay nakita ni Maribel ang kanyang wedding ring, ang sing-sing na itinapon niya noon sa putikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang sing-sing ay muling nagniningning, tila ba dumaan sa apoy upang tuluyan ng malinis mula sa dumi ng kasinungalingan. Naramdaman ni Maribel ang pag-init ng kanyang mga mata. Inaalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya sa mansyon, ang bawat panlalait na tinanggap niya. Ngunit naaalala rin niya ang sandaling inayos ni Kevin ang kanyang polo nang may isang munting pagkalinga. Ang bay ng galit ay dahan-dahan na ring nagkakabitak sa kanyang puso. Dahan-dahang kinuha ni Maribel ang sing-sing. Nararamdaman ang init ng bakal sa kanyang palad. Isang init na tila ba naging mainit na kumot sa nanginginig niyang kalooban. Ang pagpapatawad, Kevin, ay hindi isang mabilis na tahi. Ito ay isang mahabang proseso ng paglalapat ng bawat piraso ng ating pagkatao. Ang mahinahong sagot ni Maribel habang dahan-dahang tumitingin sa mga mata ni Kevin. Pero handa na akong simulan ang unang kumpas, hindi para sa yaman ng mga almonte, kundi para sa kapayapaang nahanap ko sa sarili ko. Sa mga sandaling iyon, ang dambuhalang pader na naghihiwalay sa kanila ay tuluyan ng gumuho. Iniwan ang dalawang pusong parehong nahanap ang kanilang tunay na kinalalagyan sa gitna ng katotohanan. Pagsapit ng dapit hapon, lumabas ang dalawa at tumungo sa tapat ng simbahan ng Quiapo. Ang tunog ng mga kampana at ang masayang tawanan ng mga tao sa paligid ay tila ba isang pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Naramdaman ni Maribel ang init ng palad ni Kevin nang dahan-dahan nitong hawakan ang kanyang kamay sa ilalim ng sikat ng araw. Ang bay ng nakaraan ay isa na lamang malabong alaala, pinalitan ng isang nagniningning na bukas na punong-puno ng pag-asa. Sapat ba ang isang muling pagsasama upang hilumin ang bawat sugat ng pagkakanulo? O ang landas na ito ay siya ring magsisilbing huling hantungan ng huling pangarap na itinahi nila sa gitna ng unos? Ang puting tela na dati ay simbolo ng aking kahihiyan. Ngayon ay naging isang banal na baluti ng aking tagumpay at tunay na pag-ibig. Ang bawat hakbang ni Maribel sa gitna ng aisle ng simbahan ng Quiapo ay tila isang marahang pagtahi sa lahat ng sugat ng kanyang nakaraan. Hindi na ito ang mansyon ng mga almonte na puno ng lamig at kasinungalingan. Ito ang tahanan ng Diyos na naging saksi sa kanyang pagluha at ngayon ay saksi naman sa kanyang muling pagkabuhay. Wala ang mga dambuhalang kristal na chandelier, tanging ang init ng mga kandila at ang bango ng mga sariwang sampagita ang pumupuno sa hangin. Ang mga panauhin ay hindi mga elitistang mapanghusga, kundi ang mga tinderong suki ni Maribel sa palengke at ang mga mananahi na kasama niyang bumangon mula sa putikan. Naramdaman ni Maribel ang panunuyo ng kanyang lalamunan nang magtagpo ang kanilang mga paningin ni Kevin na naghihintay sa tapat ng altar. Wala na ang mapagmataas na arkitekto. Ang nakatayo roon ay ang lalaking nahanap ang kanyang sarili sa gitna ng mga eskinita ng Quiapo.
Nakasuot si Kevin ng isang simpleng barong Tagalog na gawa sa pinong pinya. Ang huling obra maestrang tinahi ni Maribel bago siya tuluyang magpahinga para sa kanyang pagbubuntis. Ang kislap sa mga mata ni Kevin ay hindi na kislap ng yaman, kundi ang ningning ng isang katapatang hinding-hindi na muling mababaklas ng kahit anong bagyo. Dahan-dahang hinaplos ni Maribel ang kanyang tiyan habang naglalakad. Ang bawat mahinang sipa ng kanyang dinadalang sanggol ay tila ba isang banal na basbas sa bawat pangakong kanilang bibitawan. Sa harapang hilera, nakaupo si Doña Salvacion. Wala na ang matatayog nitong mga diamante. Nakasuot lamang ang matanda ng isang simpleng Filipiniana at tahimik na lumuluha habang nakatitig sa panyo ni Mang Berting na maingat na nakasabit sa baywang ni Maribel. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa pagkilala na ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa linis ng budhi. Sa harap ng Diyos at ng mga taong nagmahal sa atin, tinatanggap kita, Maribel, hindi bilang isang kontrata, kundi bilang kaisa-isang sinulid na bubuo sa aking buhay. Ang pabulong na panunumpa ni Kevin habang isinusuot ang singsing sa daliri ng asawa. Naramdaman ni Maribel ang init ng palad ni Kevin na dahan-dahang dumidikit sa kanyang pisngi, isang haplos na punong-puno ng katarungan at kapayapaan. Sa mga sandaling iyon, ang bay ng nakaraan ay tuluyan ng natunaw, iniwan ang bango ng bagong luto, nakakanin sa labas ng simbahan, na tila ba naging pabango ng kanilang bagong simula. Nabalitaan nilang si Cassandra at Renz ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binabayaran ang bawat kasinungalingan at pagnanakaw na kanilang itinanim. Wala nang galit sa puso ni Maribel para sa kanila. Ang kanyang pag-iyak sa gitna ng seremonya ay hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa sobrang kaligayahan. Habang lumalabas ang dalawa sa pintuan ng simbahan, sinalubong sila ng malakas na palakpakan ng mga tao. Ngunit sa dulo ng kalsada, napansin ni Maribel ang isang pamilyar na anino. Isang lalaking nakasuot ng luma at kupas na jacket na tila ba nagmamasid bago ito dahan-dahang maglaho sa gitna ng dami ng tao sa Quiapo. Sapat ba ang isang bagong sumpaan upang tuluyan ng mabura ang bawat bakas ng dumi sa aming dangal? O ang pagdating ng batang ito ang siyang magsisilbing huling hantungan ng huling pagkakataon namin upang itayo ang isang imperyong hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong natutong magpatawad? Ang bawat kumpas ng kampana ay tila ba bibilang na lang sa bawat segundong natitira bago ang tuluyang pagbubukas ng isang kabanatang hinding-hindi na muling lulunurin ng luha. Ang sikat ng araw ay banayad na gumagapang sa malalaking bintana ng bagong atelier ni Maribel sa Quiapo, nagbibigay kwakulay ginto sa bawat rolyo ng tela na naging saksi sa kanyang mahabang paglalakbay. Hindi na ito ang amoy swaluma at madilim na storage room. Ito ay naging isang tahanan kwa bawat pangarap na itinahin niya, kwa bawat patak, kwa kanyang pawis at katuwiran. Sa bawat paghinga ni Maribel, nararamdaman niya ang isang uri kwa katahimikang hindi kayang bilhin siya kahit ilang milyong-bilyon sa bangko. Ang kapayapaan sa isang pusong sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tunay na kinalalagyan. Dahan-dahang lumapit si Maribel sa duyan na gawa sa uway, kung saan mahimbing na natutulog ang kanyang anak na si Berting na isinunod ang pangalan sa kanyang yumaong ama.
Nakita niya sa mga mata kwa bata ang kislap kwa katapatan na kailanman ay hindi nabahiran kwa silaw swa ginto. Sa kabilang dako kwa silid, nakita niya si Doña Salvacion na masayang nagaayos kwa mga puting rosas. Wala na ang matatayog nitong mga diamante. Ang anyo kwa matanda ay puno na kwa isang uri kwa kapayapaang nahanap niya sa pagpapakumbaba. Ang kanyang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang naging tama ang lahat kwa dusa, kundi ang pagpili na palayain ang kanyang sariling kaluluwa mula sa kadena kwa pot. Naramdaman ni Maribel ang init kwa palad ni Kevin nang dahan-dahan itong humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Ipinatong ng lalaki ang kanyang baba sa balikat tswa asawa, ang bango kwa kanyang malinis na pabango ay humahalo sa amoy kwa bagong tahi na tela. Wala na ang lamig sa kanyang mga mata. Tanging ang init kwa pasasalamat at paghanga ang mababakas sa anyo ng lalaking natutong ibaba ang kanyang korona para sa kaisa-isang katotohanang nagligtas sa kanya. Everything is ready for the charity show tonight, love. Maraming mga kababaihan ang naghihintay na makita ang iyong mga gawa. Mahinang bulong ni Kevin na may kasamang matamis na ngiti. Nabalitaan nilang si Cassandra at Renz ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas. Binabayaran ang bawat kasinungalingan at pagnanakaw na kanilang ginawa. Wala nang galit sa puso ni Maribel para sa kanila. Ang katarungan ay nakamit na sa paraang malinis at marangal. At ang bawat latay kwa nakaraan ay nagsisilbi na lamang na paalala kwa kanilang katatagan. Ang buhay ay tila isang malawak na karagatan. May mga panahon kwa malalakas na alon na tatangay sa iyong pag-asa. Ngunit kung mananatili kang tapat sa iyong dibdib, ang tadhana ay laging marunong magbalik kwa bawat butil ng iyong pinaghirapan. Ang aral na iniwan ko aming kwento ay mananatiling nakaukit sa bawat bango ng sampagwita at sa bawat kumpas ng makina kuwa pananahi, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa ganda ng kanyang suot, kundi sa tibay ng sinulid kuwa kanyang integridad sa gitna ng unos. Sa huling sulyap ni Maribel sa papalubog na araw sa Quiapo, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang haring itinapon sa putikan ay hindi lamang nakakuha kuwa kanyang korona. Nahanap namin ang isang kahariang hindi gawa sa ginto, kundi sa mga pusong nagkakaisa sa gitna kuwa katapatan. Ang tamang timpla kuwa kaligayahan ay narito na at hinding-hindi na ito muling mababaklas ng kahit anong bagyo. Chapter 27.